Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-22 ng Abril, taong 2015. Kasamahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Sionzon. At mamaya na kayo manood ng Rain or Shine Talk and Text. Ito muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sports Balita. Veteran referee Kenny Bayless itinalaga bilang third man in the ring para sa megabout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Panibagong world title shot, pinaghahandaan ni former two-time champion Brian the Hawaiian Punch Viloria. Talk and text tropang texters. Kumpiyansang mapapaikli sa best of 3 ang title series kontra Rain or Shine and Astro Painters sa PBA Commissioner's Cup. Blackwater Elite. Kinulantang ang Barangay Ginebra San Miguel sa tune-up game. PLD Ultera. Nangakong gagawin ang lahat para mapanatili ang malinis na kartada sa Open Conference ng 12th Shakey's B-League. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Umalagwa ng 2-0 series advantage kontra Boston Celtics sa opening round ng NBA playoff. Atlanta Hawks bench tactician Mike Budenholzer nahirang bilang 2015 NBA Coach of the Year. Defending champion Kei Nishikori walang hirap na nagmarcha patungong third round ng Barcelona Tennis Open sa Spain. At FC pasok na sa semifinal ng Champions League. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman ang umusok na sports balitan narito na. Sa boxing, si veteran referee Kenny Bayless ang nahirang ng third man in the ring sa Battle for Greatness fight card ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. sa susunod na linggo. Nakasama ni Bayless sa shortlist ng Nevada State Athletic Commission sina Tony Weeks at Jay Navy. Pero dahil mahigit 12 beses siyang nag-referee sa mga laban ni Pacquiao Mayweather ay siyang napiling na magitan sa sagupaan ng 2 pound-for-pound rivals. Kabilang sa may nawakan ni Bayless ay ang 2 malaking laban ni Mayweather kontra Oscar De La Hoya noong 2007 at Saul Canelo Alvarez noong 2013, habang siya rin na nag-referee sa 2 laban ni Pacquiao kontra Mexican rival Juan Manuel Marquez. Tatanggap si Bayless ng $25,000 para sa matchup ni Pacquiao at Mayweather, ang pinakamalaking sweldo ng isang referee sa kasaysayan ng boxing. Sa boxing pa rin, panibagong world title shot ang pinaghahandaan ngayon ni former two-time champion Brian the Hawaiian Punch Viloria. Pero bago siya mapalaban para sa titulo, posibleng pagbidahan muna ni Viloria ang isang major bout sa Macau, China sa kalagitnaan ng taon. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Rick Yap Santos ng Sport Radio 918. Handang maghintay ng panibagong title shot si two-division world champion Brian the Hawaiian Punch Viloria. Ito'y matapos na tanggihan ng kampo ni Nicaraguan WBC flyweight Roman Chocolatito Gonzalez ang kanyang alok na title challenge. Ayon kay Viloria, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan nila ni Gonzalez, pero sa bandang huli ay mas pinili umano ng Nicaraguan champion na itaya ang corona laban kay Mexican challenger Edgar Sosa. Maybe, Chocolatito has a fight coming up soon. I think it's in a few weeks. Against Sosa, right? Yeah, I guess Sosa. I was hoping that would have been me, but like I said, they opted for Sosa instead of me fighting on HBO. But kabilang sa mga inaasinta ni Viloria bilang future
ay ang kanyang dating tormentor na si current WBA at WBO flyweight champion Juan Francisco Estrada ng Mexico. Pero sa ngayon ay naghihintay pa ng tawag si Viloria mula sa Top Rank Promotions para sa isang major bout sa Macau sa kalagitnaan ng taon. As far as I'm concerned, July 18th is going to still be another interim fight before I fight for the World Championship. But it is in the talks. We've made contact with the other champions, and it's been a big talk for it. Huling sumampa ng ring si Viloria noong nakaraang Disyembre. Ang pinasuko niya sa 4th round si Mexican rival Armando Vasquez sa isang non-titled bout sa Glendale, California. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Kumpiyansa ang Talk and Text, Tropang Texters. Pengli nila sa best of 3 ang Tyron Series kontra Rain or Shine nila sa Painters sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y kahit paggaling sila sa back-to-back losses sa Games 2 and 3. May report si Haji Caaminio. Nakaramdam ng pressure ang Talk and Text Tropang Texters kahit pa naghahabol sila sa title series kontra Rain or Shine and Astro Painters. Sa panayam ng PTV Sports, kumpiyansa si Talk and Text head coach Jong Iwichiko na maitatabla nila ang serye sa Game 4 ngayong gabi matapos na lumasap sila ng back-to-back defeats kontra Rain or Shine. Like anyone will do naman, it's a race to 4. Yes, we're down, it's race to 4. So it's still a long race. So if we get tomorrow's win, it's 2-2. Pero lang naman yun it's very similar to when we were 0-2, 0-1 Pure Foods. So pareho lang naman. It's a 7-game series to a 5-game series. Naniniwala rin si Iwichiko na hindi makakaapekto sa laro ni Talk and Text import Ivan Johnson ang kabi-kabilang reklamo na ipinupukol laban sa kanya. He's not reacting na nga but we are zeroing in on him. But we are not zeroing in on the people that do him harm, words or physical. He is trying not to be affected. We all see naman that he's trying to keep his emotions in place regardless of what's happening in the game. So, physical, then that's the rest. Bukod pa rito, umaasa rin si Iwichiko na mapipigilan nila ang atake ni na Rain or Shine reinforcement Brain Chisholm at combo guard Paul Lee. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Talk and Text at Rain or Shine sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Championship Series. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, walang puknat ang preparasyon ng Alaska Aces para sa kanilang nalalapit na kampanya sa season-ending PBA Governor's Cup. At 2 linggo matapos na magbalik ensayo, pinamunuan ni Import ang atake ng Aces upang umani sila ng 102-98 na panalo kontra San Miguel Beermen sa kanilang unang tune-up game. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Caaminio. Mahigit 1 linggo bago ang opening ng PBA Governor's Cup, aminado ang Alaska Aces coaching staff na marami pa silang kailangang ayusin sa sistema at rotation ng mga players. Ito'y kahit pa namayani sila sa tune-up game kontra San Miguel Beermen 102-98 kanina, kung saan pumukol sina American import Romeo Travis at shooting guard Cyrus Baguio ng pinagsamang 32 points. Sa panayam ng PTV Sports, hindi na iwasan ni head coach na humanga kay Travis kahit pa hindi siya high-scoring player. Sa akin, veteran na siya, napalino siya maglaro, saka good teammate yan magandang ugali. So, kami mga coach, parang sa akin, ang pinakang mahirap trabaho namin is kumuha ng import na maayos maglaro na magandang ugali pa. Feeling ko hindi naman siya dominante na parang hindi niya gagawin yung ginagawa ni Altorton na 50 points, gano'n, hindi siya gano'n. Pero good teammate siya. Aminado rin si Compton na hindi magiging madali ang kanilang kampanya sa tournament, lalo pat halos lahat ng kupunan ay magpaparada ng malakas na imports. I think meron kaming panglaban, but at the same time, I think there's about 8 or 9 other teams na may chance din. Tsaka tingnan natin, ang mahirap din sa conference natin ngayon,
4 na teams may unlimited. Yung 8, 6-5 lang. So, good luck sa amin. Babantayan namin si Marcos, si TJ Ramos. So, it'll be a big challenge. Ang magandang nangyayari, yung 2 weeks off, kailangan magpahinga talaga yung mga players. Ano sila pagod na pagod after that. So, nakapagpahinga sila ng 2 linggo. So, maganda yun. So, sana, dyan yung focus, dyan yung intensity. Maganda sana ang papakita namin ulit. Puntirya ng Alaska sa Governor's Cup na mahigitan ang kanilang quarterfinal finish sa Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantalang lumasap naman ang unang kabiguan sa tune-up match ang Franklin Mentor Barangay Ginebra San Miguel. 4 na araw matapos na dumani nila ang Cebuana Lulier Gems, yumukod naman ang Ginebra sa expansion team na Blackwater Elite kanina. Report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa ng Blackwater Elite 2 linggo bago ang kanilang kampanya sa season-ending PBA Governor's Cup. Ayon kay Head Coach Leo Isaac, malaking ganansya na para sa kanila ang naitalang 3 panalo sa Commissioner's Cup. Gayon na rin ang nailistang 108-89 lopsided win sa tune-up game kontra Barangay Ginebra San Miguel kaninang umaga. Told the boys when we ended our campaign in the second conference, the victories that we earned in the second conference can help us improve our confidence level and maybe propel us to greater heights in the third conference. Muling ipaparada ng Blackwater bilang import para sa Governor's Cup si naturalized center Marcos Dautit, habang tiniyak naman ni Isaac na kukuha sila ng Asian reinforcement. Gusto ko sana shooting guard, no? An Asian import na pwedeng mag-uno, pwedeng mag-dos, may tira sa labas, may drive. Target ng Blackwater na makapasok sa playoffs ng Governor's Cup matapos sila sa elimination round ng season opening All-Filipino Conference at Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa women's basketball, para mas mapalakas ang tsansa na makasungkit sila ng kauna-unahang gold medal sa Southeast Asian Games. Sasalang sa 1 linggong training camp sa Taiwan sa susunod na buwan ang Perlas Pilipinas National Team. May report si Ms. Arian Malyare. Doble kayod sa ensayo ang Perlas Pilipinas National Team para sa kanilang nalalapit na kampanya sa Singapore Games. Ayon kay Team Captain Ewan Azayi, kaliwat ka ng drill sa tune-up games ang kanilang pinagdaraanan ngayon para matiyak na mahihigitan nila ang runner-up finish sa Myanmar Games noong 2013. As of now po, we are now focusing sa defense namin. Awan ng Diyos na matatangkad tayo, so kailangan mabilis tayo ngayon. Kasi mga kalaban, sabi nga, diba, pag ang isang ang Thailand, siyempre hawak nila ngayon yung goal. Kung baga sa isang tumatakbo, pag inangabol yan, bilibilisan din yan. So kami, na nag-i-aim ng goal, kailangan matapatan na yung laro ng mga makakalaban namin. So talaga, focus kami ngayon, conditioning, nag-i-race kami. Ibinalita rin ni Aray na kombinasyon ng mga veterano at bagitong players ang bumubuo sa national quintet. Kaya't hindi umano niya maiwasan na matawag na ate ng kanyang mga teammates. Lagi nga po, sinasabi sa kanila, ang sunod sa sinasabi ng coach, sumunod sa sistema, kasi ang coach hindi naman gusto niya na matalo, kaya hindi manalo. So, kailangan, sa team ng laro, kailangan magkaroon kami ng teamwork, yung tipong, diba minsan, pag alam mo yung kaya mo as a player, lalo pag bata ka, kaya mo, shoot mo talaga, pero mas magandang advantage pala pag yun lagi namin sinasabi na kailangan magkaroon tayo ng tiwala sa isa't kahit sabihin natin na mas angat yung mga lalaki, nasa pa rin yan, kaya nga natin po hangin yung gold, magkaisa tayo para makuha yun, para mag-break natin yung paniniwala ng mga tao na ang basketball ay para lang sa lalaki. Sa susunod na buwan ay sasalang sa 1 linggong training camp sa Taiwan ang Perlas Pilipinas bilang preparasyon para sa pagsabak sa Singapore Meet na opisyal na bubuksan sa Hunyo 5. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, patuloy ang dibdiban training ng Philippine Women's Under-23 Volleyball Team para sa
Asian Championships sa susunod na linggo. At ang pangunahing misyon ng Roger Goreyev mentored squad ay ang maka-podium finish sa 9-day meet. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Patuloy ang maayos sa takbo ng ensayo ng Philippine Women's Under-23 Volleyball Team para sa kanilang nalalapit na paghataw sa Asian Championships. Ayon kay Head Coach Roger Goreyev, masaya at kontento siya sa ipinapakita sa training ng mga national volleyballs mahigit isang linggo bago sumikad ang aksyon sa Asian Showpiece. Okay naman kami, hindi katulad dati, mga ngayon nakakaano na kami. Pinakamababa namin attendance siguro 8, 11 kasi kami. Ang wino-worry lang namin yung pag-gel ng team. Siguro by next week, tapos na lahat yan. Hindi rin nababahala si Goreyev sa kakulangan nila ng setter dahil solido naman anya ang roster ng team. May isang slot na kulang, kung mapunuan, pupunuan namin yon. Pero hindi yung isang slot ang mag-decide, magiging factor dun sa ikabubuo natin. Kasi buo naman na tayo ngayon eh. Ika lang yung hinahanap namin eh. Pang replacement lang naman yun eh. Hindi naman yan yung key player eh. Ang key player na sa atin. Kaya hindi na kami masyado nag-worry. Kasunod nito, humiling ng suporta mula sa sambayan ng Pilipino si Goreyev para sa mas magandang kampanya ng Philippine 6 sa 9-day meet. Suportahan sana yung under 23 namin kasi kailangan ng mga bata yung suporta ng mga Pinoy, ano. Yung pasensya nila kung ano man magiging resulta, gusto ko lang naman na bigyan nila ng encouragement yung mga bata. Kasi this is the first time that we will participate in the national competition again after a long time. So parang nag-uumpisa tayo sa zero. 3 venues sa bansa ang pagdarausan ng Asian Women's Under-23 Volleyball Championships na opisyal na bubuksan sa 1 ng Mayo at magwawakas sa Mayo 9. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nangako naman ang Eliza Valdez-led PLDT Home Ultera na gagawin ang lahat para mapanatili ang malinis na kartada sa Open Conference ng 12 Shakey's V-League. May record of 4 wins and 0 loss. Target ng PLDT na makumpleto wali sa lahat ng mga karibal sa elimination round. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyare. Nananatiling nakatuntong sa lupa ang mga paa ni PLDT Home Ultera Head Coach Roger Goreyev. Ito'y kahit pa namamayagpag ngayon sa Open Conference ng 12 Shakey's V-League ang kanyang koponan. Ayon kay Goreyev, umaasa siya na magpapatuloy ang kanilang impresibong showing sa V-League upang makasiguro sila ng pwesto sa finals. Masaya na kami, natutuwa kami, lalo na ako kasi maganda yung tinatakbo ng team namin. Sana ang magtuloy-tuloy. Naman ang hiling namin magtuloy-tuloy lang sa magandang performance namin. Sana yun na yung maging take-off namin. Gusto namin mag-finals. Pumasok mo lang sa next round, dapat ako susunod sa mag-finals na. Tiniyak rin ni Goreyev na hindi sila nagpapabaya sa ensayo. Lalo pat batid umano nila na halos lahat ng mga karibal na koponan ay naghahangad na matuldukan ang kanilang 4-0 unbeaten start sa elimination round. May yung mga adjustments naman namin, hindi naman ganun napakalaki. Pero lang kami pinaghahandaan kasi sa volleyball naman kasi ang adjustments naman ginagawang adjustment sa sarili mo abangan mo rin yung yung ina-adjust ng ibang team. Kasi hindi naman yung marami kasing sitwasyon sa volleyball, hindi yung may prepare mo yung situation kasi nagde-depend yan, may play ka, di ka makareceive, wala din. So lahat ng skills pinaghahandaan namin, pinapalakas namin. Kabilang sa mga star spikers na humahatog para sa PLDT ay sina Eliza Valdez, Suzanne Roses, Gretchen Soltones, Jaja Santiago at iba pa. Para sa PTV Sports, Telebisyon ng Bayan.
Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, muling tumagundong ang hiyawan ng home fans sa Quicken Loans Arena sa Cleveland, Ohio. Ito'y matapos na dumanahin ng Cleveland Cavaliers ang Boston Celtics 95-91 sa Game 2 kanina upang hawakan nila ang 2-0 series advantage sa opening round ng NBA playoffs. Ang tulad ng inaasahan, si 4-time League MVP LeBron James ang tumayong top performer para sa Cavaliers sa kanyang total output ng 30 points at 9 rebounds. Pero hindi rin nagpauling si star point guard Kyrie Irving na nagambag naman ng 26 markers para sa David Blatt mentored team. Hawak ang manipis ng 51-50 halftime lead. Nagawang palubuhay ng Cavaliers sa 14 points ang kanilang bentahe sa kalagitnaan ng third quarter bago nagrally at nakatikit sa 2 puntos ang Celtics sa unang bahagi ng fourth and final period. Pero muling pinamuyuan ni King James ang atake ng Cleveland upang muli nilang hawakan ang 10 puntos sa kalamangan sa huling 1 minuto ng laro. Ang Game 3 ay lilipat naman sa home court ng Celtics TD Garden sa Biyernes. Samantala, kapuaman rin ng 2-0 series lead sa first round ng playoffs ang Washington Wizards at Houston Rockets. Tinambangan ng Washington ang Toronto Raptors 117-106 sa Game 2 kanina, habang pinadapa naman ng Houston ang Dallas Mavericks 111-99. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Inangkin ni Atlanta Hawks bench tactician Mike Budenholzer ang 2015 NBA Coach of the Year Award. Ito'y dahil sa paggabay niya sa Hawks sa regular season record na 60 wins against 22 losses na nagbigay daan naman para tumapos silang top seed sa Eastern Conference. Tumanggap si Budenholzer ng 67 first place votes at 513 total points mula sa panel ng mga sports writers at broadcasters at tinalo niya sa balloting sina Golden State Warriors head coach Steve Kerr at Milwaukee Bucks chief mentor Jason Kidd. Sa ngayon ay hawak ng 1-0 series edge kontra Brooklyn Nets sa opening round ng playoffs. Sa NBA pa rin, posibleng hindi makasama ng Chicago Bulls sa Game 3 ang serye kontra Milwaukee Bucks sa Biyernes, si power forward Nikola Mirotic. Ito'y matapos na magtamo siya ng injury sa tuhod at binti sa Game 2 kahapon. Napabalitang nasaktan si Mirotic nang makaagawan niya sa bola si Bucks center Zaza Pachulia at kanina ay nakita di umano ang 6'10" slotman na may benda sa binti at iika-ikang lumalakad. Sa tennis, nagparamdam ng lakas sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Barcelona sa Spain, si defending champion Kei Nishikori. Nakakuha ng bye sa opening round din ang paso ng top-seeded Japanese star ang nakadwelong si unseeded Teimuras Gabashvili ng Russia 6-3 at 6-4 kagabi upang umabante siya sa third round ng outdoor clay court event. 3 beses na nakabreak sa laban si Nishikori at isinelyo niya ang panalo sa pamamagitan ng paghataw ng service ace sa final point ng match. Ang susunod na makakatapat ni Nishikori ay ang magwawagi sa matchup ni Santiago Giraldo ng Colombia at Jojo Sousa ng Portugal. At sa football, pasok na sa semifinals ng ang FC Barcelona. Ito'y matapos na dumanahin nila ang Paris Saint-Germain 3-1 sa second leg kanina tungo sa pag-ani ng 5-1 aggregate victory sa round of 8. Ang 2 goals ng match ay parehong nagmula kay Barcelona striker Neymar at ito ay nagawa niya sa 14th at 34th minutes. Bukod sa Barcelona, nakakuha na rin ng pwesto sa Final Four ng Champions League ang Bayern Munich. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. At punong-puno ang ating balitan, pero mas pupunuin natin ang ating program ng inyong mga opinion via our question of the day. And the question of the day is, sang-ayon ba kayo
sa pagkakapili kay Kenny Bayless bilang referee para sa mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. At syempre, pwede rin po kayong tumawag sa ating pong hotline. Ang ating pong number 0936-537-9349. Maya makakasama po natin si Haji Camino sa ating pong iSport segment. Yan, at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Hello, Haji. Oy, ayos lang. Pero mukhang masaya ang mga fans ni na Jason Castro at ni Wayne Chisholm. Nanalo ba sila? Jason Castro? Oo, Jason Castro ang nahirang na best player of the conference. BPC. Samantalang ang best import naman ay si Wayne Chisholm. Yan. Congratulations, Wayne Chisholm. Rain or shine. Mas lalong gaganahan yan. Oo. Si ganun yun, di ba? Pag nakaka-shoot. I'm sure proud ng rain or shine, no? Oo. Pero di ba may sinasabi kang parang history ng mga nanalo ng BPC? Medyo ang tawag, bumabalentong pagka-award, parang jinx, parang sama ng laro pagka. Pero knowing si Jason Castro, nako, Asia's best point guard. Sige nga, abangan nga natin. Mahirap yun. Napala kanina aliw lang tayo kay Coach kay Coach Alex Compton ng Las Vegas. Paglabas ng dugout, syempre di ba, foreigner yun eh. Paglabas, mabuhay! Ang ganda ng Tagalog eh. Oo, bigla sumigaw na malakas na mabuhay eh. Ayan. At congratulations sa Alaska, nanalo kanina. Sa tune-up game. At sa Blackwater Elite. Yes. Yun yung first Ginebra. First game First game, second. Sa Hoops Center. Okay, so anong gusto nyo unahin natin? Yung ating, hindi pa na-open ni Haji. Sige, basahin niyo muna. Open ko muna rito. Ulitin lang natin ang question of the day. Question of the day is, for today is, sang-ayon ba kayo sa pagkakapili kay Kenny Bayless bilang referee para sa mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.? 5 fights para kay Mayweather, no? Tapos 7 fights for Manny Pacquiao. Pero si Kenny Bayless yung dun sa may laban ni Manny Pacquiao kay Shane Mosley. Tandaan niyo yung laban na yun. Sa laban na yun, na tisod si Pacquiao ni Mayweather. So medyo napatumba si Manny. Kailangan ni Kenny Bayless. Shane Mosley. Naalala ko nga. Pero pagkatapos nag-sorry naman si Kenny Bayless. Si Kenny rin yung nag-referee ng rematch ni Pacquiao tsaka ni Bradley. Yes. Diba? Nung first fight nila, split decision, tapos in favor of Bradley yun. Pagdating ng rematch nila, Pacquiao ang nanalo. Si Mayweather naman, si Kenny Rogers. Joke. Ayan tayo. Ito na naman. Ayan naman. Okay. Dominic Reyes. Ang tagal na yan Saan yan? Picture. Nag-grocery kayo. Lang yan. Hindi, bukod sa... Pakita ka natin mamaya kung tayo. Nasaan ba natin yan? Nasaan natin yan. Talagang gusto mo kumapahiya, Haji, Hindi, nakita ko na. Kasi bukod sa comment na sinabi ni Dominic Reyes sa question of the day natin. Ito naman si Dominic. May attachment pa ng picture. Pakita nga natin mamaya. Nasa comments. Malayo. Basa muna kayo. From John Marty Rampola, sabi niya, oo naman, veteran po yan. Subok sa anumang sitwasyon na mangyayari. Saka maganda rin boses. Kailangan yung pagbibilangan whether after man-knockout, i-tax man. Sobrang galing na mag-referee. Pwede ka sa PBA yan. Sabi rin niya. Sa pagbibilang, May huwag ka rin magtago dyan. Sige, sorry naman. Sabi rin niya, pakibati muna daw si Lola Lorna, Lolo Gaspar at ang Bola family. Ng Bukawi, Bulacan, nanonood po kami ngayon. Sabi ni Jason Rubio, oo naman, veterano naman yan. Pati na nasa kanya naman yun kung sa kabila siya kakampi, o fair lang siya. At may sabay yung segue. May trade po ba sa Ginebra? Pang ilan po ang Ginebra sa PBA draft sa first pick at second pick ngayon?
Wala pa. Pakibati po ang apo ko si Akisha Halili. Akisha Chloe Takiso. Ganda talaga ni Meg. Ay, thank you. Si Jason. Yeah, parang sanay ka na eh. No? Yeah. From Jomar Francisco, sabi niya, yup, okay na referee yun. Di lang ako sang-ayon dun sa judge na kinuha. Oo, kasi yung isa sa judge dun, ang pangalan, Bert Clemens. Si Bert Clemens, mga kaibigan, siya yung isa sa mga judges nung una naglaban si Pacquiao at saka si Marquez. Okay. Tandaan niyo yung laban na yun. Doon sa laban na yun, dapat ang score ni Bert Clemens 10-6. 10-6. Na beses bumagsak si Marquez sa first round. Yung first round, ginawa niyang 10-7. So, dapat panalo si Pacquiao doon sa laban na yun. Pero, katulad ni Kenny Bayless, nag-sorry din umamin din si Bert Clemens na mali ako eh. Pero kahit na pagka ganun, wala nang bawian ng diba? Wala na. Nung decision. Tsaka actually karamihan din ng mga nabasa ko sa yung mga netizens natin sa social media, parang against dun sa pagkakapili nga sa judge. Ang judges. Kasi kanina nga, kwentuhan natin si The Dean, si Benito Henson. Sabi nga niya na sobrang laki nitong laban na to. Okay na. Sa sobrang dami na manonood, yung mga judges, magdadalawang isip na yan. Na kung mag-score ng mali, malamang katapusan na nila. Malamang sila yung padala sa Mars. Yun na. Sobrang laki talaga. Biggest fight ka diba? Diba? Konting mali lang yari sila. Sige, caller muna tayo. Namimiss ko yung mga caller natin na masaya kausap eh. Pero may baterya pa. Sige. Si Michael and love it yan. Ayan, sige. Ay, apelido, teka. Mali ako Mali ako ng prediction. Meg. Yes, magandang gabi. PTV Sports. Ano po bahala nila? Hello. Hi. Hello. Ano po bahala nila? Michael Guevara po. Michael Guevara. Nasaan si Michael? Siya ba yung math teacher? Ako yun. Ay, nakatawag. Yan pala boses mo, teacher. Kamusta ang lesson plan natin? Prof. Kumusta, Prof? At ano may paglilingkod namin sa'yo, Prof? Isasagot niyo po sa question of the day. Sige po. Okay, sige. Ito po po. Pwede na rin. Bakit? Pwede si Kenny Bayless bakit? Ito, pero dapat Ano no? not only the referee but also the judges. Okay, so Kasi ayaw natin matulog superstition between Pacquiao and Bradley eh. Okay. Hindi na nagkaroon ng controversy about that. Okay. Sige. Dapat fair naman Dapat fair lang. Especially the referee. Yon, sa mga judges. Pero sabi naman ni Freddy Roach na okay lang. Okay siya sa mga referees, okay yung sa judges. Okay sa kay Bayless. Third man in the ring. Yeah. Okay. May question pa na ako. Sige po. Sige, ano yun? Huwag lang mat. Science. Kagrupo yung Philippines sa Asian Under-23 Volleyball. May grupo na po ba? Meron na yun na. Hindi ba Ano kagrupo natin? Teka, sandali Sige, i-research natin na Prof pero meron na yan no? And I think one of the group mates natin parang Yes, yun din na nasa isip ko. Correct. Oo. Sige hanapin natin Prof. Okay, sige, may tanong ka ba? Pwede ba dati? Sige po, sige. Ay, dati itong tanong mo sa Gamater Academy, hindi ako magtuturo Side na ako ng duty. Okay. Yun lang naman po. Thank you. Thank you po. Prof, thank you Maraming salamat. Okay. Yes. Salamat po. Sige. Ano, isang caller pa tayo? Basa muna. Basa muna siguro kasi ang dami din ang dami nga. From Emerson Cajano, sabi niya, okay, pero sana di na kailanganin gamitin mabuti si referee. Sana mapabagsak na ni Pacman, si Mayweather sa early round. Yung judge ang mahalaga kung sino. Kasi baka dun magka-problema. Salamat po, Miss Beauty Meg, Astig Sir Haji at kagalang-galang na Sir Janice.
Alam mo na. KGG. At least, diba? Ito yung tanong kanina ni Michael, ni Prof. Michael. Yung grupo natin, yung Group A tayo, kasama natin Kazakhstan, at Iran. Okay. Tapos, sino pa ba? Tsaka I heard talaga powerhouse din yung Group A. Medyo mahirap din yung pagdadaanan ng ating under 23 volleyball. So yun, ang ating Group A, tapos kasama natin yung Kazakhstan naman. Sa Group B naman, ang mga nandyan ay Macau, India at Japan. Sa Group C, Chinese Taipei and Maldives. May Group D pa. Group D, sige. Sino? Asian Superpower Thailand, South Korea at Uzbekistan. Ayan. So, yan nasagot natin. Okay, so balik tayo sa yung paborito mo. Yan na. Hindi gusto ko tayo ipakita. Diba? Basahin din natin yung comment niya. Direct pakita. Si Dominic Reyes. Sabi ni Dominic, sang-ayon ako kasi veterano na sa ibabaw ng ring yan. Kung pwede nga, dapat si Attorney Danrex Tapdasan na lang ang napili Update ko lang pala itong picture natin. Pinadala sa'yo. Ayun nahuli sa carousel. Habang namamalengke. Ayan, Dominic, maraming salamat sana man lang clean up mo, tinanggal mo yung dapat may hindi sa SM yun. Sa SM may bayad parking. Sige pa. Basa. Sige, basa. Sofia Pagaduan. Of course. Magaling siyang referee tsaka walang pinapanigan. Maganda magiging kalalabasan ng laban kapag siya. Pag-rate naman po sa papa kong gwapo, super si Cesar Pagaduan. Hello po, Cesar. Sige, caller tayo, Mick. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hello, ano pong pangalan nila? Jason Tan. Jason, pakihinaan yung TV natin. At saka sa phone ka makinig para wala tayong delay. Okay. Ayan. Okay na po. Okay, Jason, anong sagot mo sa ating question of the day? Okay lang po, siguro. Okay na lang yun kasi papansing kamawa na natin kaya na siguro. Kaya niya. Wala, kasi kung sino man yung referee na piliin, nakaimali pa rin nakasalalay. Guys. Parang sige. Tapos, meron pang may tanong gusto mo batiin? Tanong ko lang po, kung kasama ba si Belga doon sa Gilat? Belga? Wala pang nababanggit na lineup yung ang sigurado lang 26 yung pinili ni Coach Tab Bogwit. And ang feeling ko lahat ng original Gilas nandun. And feeling ko nandun sa Belga. Tapos yung paano po, hindi na Ayaw mo? Ayaw mo ka Belga? Ayaw ko. Bakit? Gusto niya. Physical yung laro niya. Ngayon din, physical dalawang offensive power ko siya. Ganun. Sa tingin mo ba hindi natin kakailanganin yan? Dapat hindi ganun yung laro niya dapat. Medyo physical nung nakaraan naman, hindi siya sa Gilas. Diba? Hindi naman siya physical Kasi hindi nagagamit. Kasi dito lang niya ginagawa yung physical na yan. Ganun. Akala ko pa naman idol na si Bo, kaya tinatanong niya. Ayaw nga niya Pero kung ikaw, kung sino yung tingin mong, hindi sa si Bo Belga, sinong para sa'yo dapat nandun? Sige. Pagka mga alas 8, wala akong sagot. Sanitos. Oo nga naman, wala si Sanitos. Sanitos, kanina maganda rin. JV Casio. Hello. Hello. Partner. JV Casio. Yes, Jason. JV Casio, pwede rin daw. Pero okay na ako sa guard na Jason Castro at saka sino ba isa? Polly. Tapos siguro yung dalawa dapat hindi mo wala yun. Yung pangatlo
Wala ang 3 point guards eh. Yung pangatlo, siguro, pwede si LA, pwede si JV, pero yung dapat hindi mawala ron, Jason Castro at Paul Lee. Tingin ko lang sa tingin ko lang. Your own opinion. Oh, yeah. Okay, Jason. Thank you very much po. Wala ka naman. Ayan, si Jason. Sige po, Jason. Nabati po yung mga pangandiyan at padiat sa Santa Ana, Pampanga, tsaka yung mga kicking boys dyan. Yan. Okay. Salamat, Jason. Yes. Salamat. Si Jason ng Pampanga. Jason Pan, tama ba? Pampanga ba? Yes, Pan. Pampanga? Yung last Basta name. sinabi niya Pan yung last name niya. Pampanga. Hindi taga ron si Kenny Bayless. Basa ba? Normal. Magbasa. Direct, yung ating Facebook. Pakita natin, direct. From Christian Joaquin, yes po. Dahil marami na po siyang karanasan bilang referee. JC Eduarte, wala naman na tayong magagawa dun eh. Basta pagbutihin na lang niya ang pag-referee, baka mahagingan siya ng left hook ni Pacman. Right hook ang dapat abangan dyan ni Floyd Mayweather. Yung kaliwa, tingin ko, straight. Alright, from Razor Macedonio, swak na swak si Kenny Bayless sa Pacquiao versus Mayweather. Tagilid lang kay Clemens. Update po sa NBA playoffs. NBA playoffs! Well, so far, kapapanalo lang po ng Cleveland Cavaliers kanina. 2-0 na sila. At ito yung malupit, yung Washington Wizards, pareho nilang naipanalo yung away game nila versus Toronto Raptors. So 2-0 na sila. Home court pa nila yung next 2. Wow! Mabigat yung para sa kupunan. Isipin lang ng Toronto kung nagawa nila yun sa road, kaya rin natin gawin yun. Pwede rin gawin motivation. Sabihin yun, mahirap gawin. Okay mga kaibigan, at mag-break lamang po tayo. At sa aming pong pagbabalik, ang pagtagda po ninyo mga tawag at magbasa sa inyo pong sagot sa ating question of the day. Yan, at maraming pag-iba. Sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sport. Bad news para sa mga rain or shine fans. Bakit? Tapos naman? Di pa naman. Kaya lang, early in the second quarter, Chisholm with now with 4 fouls. Wow. Mukhang magiging na ito, yung locals kung depende muna sa locals na ito. Okay. Ang rain or shine. Sige. Basa pa tayo, Meg. From Ian Ojeda, kahit sino naman wala sa referee yan at sana walang dayaan sa judging. Pabati po Miss Meg at Idol Haji at Poging Dennis. Hi Ian, thank you. Request ni Sir Dennis ha, more power PTV Sports. Ano yun? May request ka? May request ba? Kumanta ka ba? Ito, si Ron ba yan? Ian thank you, Ian Ojeda. From Ron Lunidao, pwede naman po, pero mas gusto ko po si Tony Weeks. Tanong lang po, malaki ang kikitain ni Bayless? Actually, kikitain niya, pinakamalaki yan sa history ng pag-referee. $25,000 sa isang gabi. Pero maliit lang yun sa kikitain nila Manny. Oo naman. Milyones dollars pa. Yun na nga Pero I'm sure natutuwa na siya dun sa $25,000. Kasi sa Las Vegas, ang talagang binabayad nila sa referee sa mga World Championship, 10,000 ang average. So, to more than double. Ilan yun? 150% ang tinaas. Galing. Galing. Diba? Basa pa. From Marvelous yes, I've seen him always control the bout with the highest degree of fairness. Good choice. Yun ang magandang description. Ganda. Marvelous. Jason Elefante. Oo naman, veteran na yan sa pag-referee. Hi, Ate Meg. Update po sa Pure Foods. Hindi na sila kukuha ng Asian import, di ba? Pure Foods malasado na yan. Pero ang kanilang foreign import na 6'5" at least si Marcus Blakely. At ang balik nila sa practice ay this coming Monday. Monday na. Caller. Caller tayo. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening, Miss Meg. Yes, hi. Anong pangalan natin? Si
Ariel po ng Davao City. Ariel ng Davao. Ariel, tama ba yun? Ariel? Oo, Ariel po. 750 ka na. Inunahan mo ako Hindi. Ariel, ano ba? Nakatapat ka sa electric fan, panginahan. Ano ba naglalaba? Ano ba medyo nag-chat ka na katutok ko sa TV ngayon, Ariel? Hindi. Parang nalulunod ka eh. Nasa dagat ka ba? Ang PTV sa akin ngayon, ang PTV kasi walang signal dito. Dito na ako sa Facebook kikinig. Ayan, ayusin natin yan, Ariel. Relax ka lang. Okay, Ariel, so meron kang sagot sa ating question of the day? Ano po ba ang question of the day? Wala kasi sila Sige. Basahin mo, Meg. Ang question of the day natin is, sang-ayon ba kayo sa pagkakapili kay Kenny Bayless bilang referee para sa mega bout ni Manny Pacquiao at ni Floyd Mayweather? Yan, narinig mo, Ariel? Hindi ko masyado parang ang signal kasi. Sige. Mukhang, sige. Ariel, ano na lang siguro, may tatanong ka pa. Ay, sir, ganito lang po. Sige po. May nakuha na po important membra. Meron na. Si Orion Green. Yan. Bukas darating, Ariel. Fresh na fresh. Oo. 6-year NBA veteran. Yun. Ako, narinig ko yung pangalan niya. Important membra. Yun, 6 years sa NBA, bangko. Kaya hindi, tagal naglaro sa NBA. Normally naman, di ba yung mga import din na nakukuha, nasa reserve list. Gano'n naman gano'n naman. Like si Ivan Johnson sa Atlanta Hawks yun. Reserve siya. Sige, Ariel. Di nila nakuha po si Sakriam. Ay, hindi. Hindi na nakuha. Na-reject dahil hindi nagkasundo. Tsaka hindi pa nababayaran sa Mexican League si Zach Graham, kaya no muna. Tsaka ang balita ko, Ariel, gusto rin muna magpahinga ni Zach Graham. Kagagaling. Nakakatapos wala. Okay. Sir. Yes, Ariel. Sabi mo ako nanonood ng PTV Sport. Ay, salamat naman. Salamat naman, Ariel. Ay, kaya napapanood din mo sa Ariel. Okay. Okay ka na? Ariel? More power po sa show niya. Ay, salamat po. Kami magkakaroon ng more power basta nandiyan kayo. Manonood sa akin. Okay, Ariel. Okay ka na, finally. Mabuhay si Ariel. Ay, yan. Sorry. Yan. Madami na nagtatanong kasi lately daw nawawala yung signal. Hindi, maayos yan. Basta ngayon, at least salaman natin. Ay, sasabihin natin sa... Sa amin sa Occidental daw, audio naman. Pero maayos yan. Kaya ng microwave team natin yan. Yes. Okay, sige, basa pa tayo. From Jake Gutierrez, from Dennis Florentino, fair yan si Kenny Bayless. Kaso ingat lang si Manny, mag-showtime ulit katulad ng kay Marquez. Tiyak may kakalagyan siya kay Mayweather. Badiin ko lang si asawa kong si Che at anak kong si Sab. Update naman Ginebra at may mga trades pa ba? Nakalatag ngayon sa Commissioner's Office. More power sa show nyo. Ayun na nga, si Orion Green. Yun. Okay. Import na nakuha ng BGSM. Okay, sige. Meron ba? From Mark Sabigan, walang dapat alalahanin pag si Kenny Bayless subok na ang kredibilidad niyan, lalo na sa malalaking laban. Ang big problem lang dyan ay ang mga judges na naman. Pero tanong ko lang, bakit nila ulit kinuha si Clemens? Kung meron siyang history with Manny Pacquiao na nag-iiba ng score. Well, siguro test ng mga performance ni Kenny Bayless maganda. Ni Bert Clemens maganda. At saka chance na rin ni Clemens na kahit paano makabawi dun sa pagkakamali na nagawa. Oo nga, chance na yan. Last chance na. Last chance na. Pero biggest chance yan, for any judge and any referee, yan ang maganda rin. Correct. Sige, They should be proud. Basa pa. Sige, ito si Eric Tenz, as long as hindi one-sided, tanong lang nasan... Okay.
Asan daw? Medyo naghahanap-hanap ng bagong project. Eric Cruz. Sa akin, sa judges lang tayo may problema. Magaling po ba ang import at di pwede si Z Mason this conference? Sinong import? Medyo na-tense ata si Eric Cruz. Sinong import hindi natukoy niya na magaling? Walang team, Eric Wala ka na i-type na team. Okay, sige. Basa pa tayo? Hanap pa tayo? Teka. Meme na daw. Meme na tayo? Sige. Basta na daw pa mag-meme. Meme muna tayo. Ito po, ating meme of the day. Featuring... Birthday mo naman? Ayan na! Sabi ng lalaki. Anong team mo? Sabi ng bata. Inete ko! Yari na ba? Yari nito. Hari kahit Yakap lang. Ibig sabihin, good choice, anak. Good choice, di ba? Good choice yung meme natin. Tsaka niyakap no. Well, pag ikaw niyakap, kinakalinga ka, di ba? Ayos yun. Ano na lang yung kanina. Courtesy of Haji. Hindi akin yun. Tunap lang. Kaya natalo Ginebra kanina. 34 missed free throws. Wow. Kalay. Yung Blackwater doon. Oo, lamang ng 11 points ang Blackwater, no? 34 sumublay. Free throws. Malaking bagay talaga yun. Okay, salamat nyo. Meg, Siyempre, maraming salamat sa View Blend, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Mr. Nick Brand of California Bull, St. Luke's Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marshall Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Kaya si Derilo, Julius Isamburo, maraming salamat. Ang pogi niyong dalawa ni Dennis, great mo ako at mga students ko watching your program from Sermon Nunez yan. Ay, siyempre. Basta ng News Division, maraming salamat. Ramos Dalian, maraming salamat. Taga-Tangub City, Misamis Occidental, kami ni Family Pantua, family sa Whispering Palms, Liano, Caloocan City, and of course, De Los Santos family ng Marikina City. Thank you very much. And to Miss Aiza. Ayan, seryoso ba? Birthday doon dito sa Sabado? Talaga ba? Jerry Santiago, birthday mo? Jerry Santiago. Happy birthday. Dingo. Santiago. Dingo. Coach Alex Compton, salamat. Pansit, pwede na. Sa dito? Pansiteria niya. Coach Day Austria, thank you po. Junmar Fardo. My wife, Queenie, I love you. Prince Zian, Prince Zoe, Mami Bays, Mami G, Daddy Da. Mama lang. Maraming salamat sa mga ating kasama sa Sports Radio. Samantala, ang paboritong marinig din nila at Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dance Principe. Meg Sioso. At Haji Kaminya. Hanggang bukas, ito po yung paboritong PTV Sports. Bye-bye.